Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, ito na ang inaantay nating lahat. Sino ang 5 sa the best stock sa Philippine stock market? Pag tiningnan po natin, sino ang pinakamura at sino ang pinakamalakas na negosyo sa Philippine stocks? Pag-aralan po natin! Welcome back! Ayan, 5 best stocks, the cheapest, the strongest sa Philippine stock market. Start na po tayo, okay no? Continuation lang po ito no, ng ating pinag-aaralan na Magic Formula Investing with at twist. Okay no? Konting background lang po so hindi po nakasubaybay ng mga previous videos. Yung Magic Formula Investing, ang hinahanap po natin yung cheapest and strongest business. So pag sinabi po cheapest, irarank po natin ang mga stocks no from the cheapest no. Yan no. So 1 2 3 4 irarank natin. 1 yung the best na score no. Yung may rank na 1 siya yung pinakamura sa lahat. At strongest po na stock no, irarank na naman natin. 1 po ang pinaka the best na stock po talaga pagdating sa strong ang kanyang negosyo. Alright, ayan no. And ano yung twist na nilagay natin no? Kasi hindi natin sinundan ng diretso yung sinasabi po ni Joel Greenblatt. Pinili po muna natin yung mabababa ang utang, yung medyo okay naman yung earning shield no, at medyo okay din yung ROCE niya, at may evidence ng growth for the past 10 years. Yung hindi po pumasa dito, itinapon na po natin dahil hindi na naman natin i-consider ang mga ito no. So kung irarank natin, of course no, ilimit po natin ng universe po natin. Hindi natin kailangan tingnan lahat ng stocks. Ayan no. And lahat ng data na tinignan natin hanggang end of the year of 2022 only. Hindi ko po kinonsider muna ang 2023 kasi wala po siya sa aking database. Alright, so sa top 5 best from worst to best. Actually po yung last 3 po nito, puro tabla po sila. In-arrange ko na lang po sa utang kung sino pinakamababang utang. Siya ang ginawa kong the best. Alright, ayan. Number 5 po, wala na pong surprise. My favorite stock so far no. Lately po, isa sa favorite stock po talaga, Crown Asia Chemicals Corporation. Pang-apat siya sa pinakamura na stock na nakita po natin nung tayo po ay naghanap ng stock no. Pagdating naman sa pagiging strong business, number 9 po siya. Kaya pag kinumbine po natin, 13 po ang kanyang score. Alright, Crown Asia Chemicals Corporation. Ayan o, napakamura po. Yung PE ratio kung makikita po ninyo no, 4. Trading at half the book value. Ay grabe po. Half the book value po ito. Price to sales, half din po no. Ayan na po ang earning shield po niya. Kaya po siya talagang mataas ang kanyang score po no. Cheap rank niya is number 4. Ang taas po talaga ng kanyang earning shield at 43% no. At respectable ang kanyang strength no, ng kanyang negosyo at almost 17% na kanyang ROCE. Ayan. At nakikita naman po natin no, maganda at malinis po ang kanyang graph no. Ang revenues po niya ay tumataas, ang income po niya ay tumataas at growing po siya kahit po nahihirapan na kanyang mga kliyente. Remember po, down ang properties po the past 2 or 3 years. Down po ang properties pero hindi po napipigilan na mag-grow or ma-maintain lang po nila yung kanyang revenues and net income. Ibig sabihin, okay po ang performance niya no. Amazing po ito. At kung titingnan po natin no, yung kanyang 2023, sundan na po natin yung 2023. Makikita po ninyo no, yung hindi maganda yung kanyang first quarter ng 2023 due to yun nga nagsasuffer ang industry, lalo na po mataas ang interest rate po. Talagang huminto po, marami pong huminto na project kasi ang taas ng interest. Sino bang uutang sa bangko para mag-construction ganitong kataas ang interest? Bangko lang yung paghahanap buhay mo pag ganyan no, pag umutang ka, yung uutangan mo sila lang yung paghahanap buhay mo. Syempre po wala nagpa-project po ngayon. Pero makikita po ninyo no, yung second quarter po, 9 cents na po, napantayan na po niya yung last year. Ibig sabihin po naka-recover na po siya yung second quarter. This is something amazing. Isipin niyo po, nag-i-struggle po no ang industry pero yet
na may maintain po niya, na nakakasabay pa rin po siya, no? Impressive po, no? Ayan, number 4 na po tayo, GMA Network, no? Cheap rank number 7, strong rank number 2. Grabe po, no? Napaka-strong na business mo ni GMA. Konting-konting kapital lang, and yet ang laki-laki ng kinikita po niya, no? Combined score of 9 kasi 7 plus 2 equals 9. Alright, ayan na po, no? So 2022 na data po ito, no? Ang earnings yield po niya 28%, and return on invested capital is 45%. Grabe po, legendary po yan. 45%, hindi hirap po makakita ng ganyang klase ng negosyo. Ayan, no? So, ang linis po, no? Kung mapapansin ninyo, growing po siya, especially po yung last 3 years po niya, 2020, 2021, 2022, na mayagpag po talaga siya. 2 to 3 good years due to what? Kasi nga po, syempre, no, humina po yung kanyang kalaban, ABS-CBN. Hindi po kasi na-renew ang kanilang prangkisa. Yan, humina po ang ABS-CBN. Syempre, sila po ang nagmana ng mga kliyente, ng mga advertising po ng mga yan, no? Ayan. Pero po, masama na po ang kanilang 2023. Kung mapapansin po ninyo, wala, ang laki na po ng inilagpak po nito, no? I think, kung hindi po nagkakamali, baka worse pa po ito, no, ng pre-pandemic po nila. I don't know, no? Pero parang gano'n ang nangyayari po, parang mas worse pa sa kanilang pre-pandemic ang nangyayari, no? Kasi po, long term po, nagde-decline na po talaga ang kanilang industry. So kahit na po lumabas po ito sa data po, since yun po ang limitation natin, 2022 ang data, pero 2023 nagre-reverse na po ang fortune niya. So hindi na rin po ko po masyadong marerecommend si GMA7, no, as of now sa inyo pong lahat. Pero kayo po, pag-aralan nyo rin po, no. Number 3 naman po, ang paborito po ninyong lahat, ang pagkabait-bait na company ng mga konsunhi. Ayan, Semirara Mining and Power Corporation. Pang-anim siya sa pinakamura at siya ang number 1 pagdating sa strong business with a combined score of 7. Ayan po. Ako po noon na-i-impress po ako sa management po nito. The more na pinag-aaralan ko po si Semirara. Dati kasi hindi ko siya pinag-aaralan. The more na pinag-aaralan natin, mas lalo po tayo na-i-impress po talaga sa management po na to. Kasi parang lahat po ng dapat gawin na napaka-shareholder friendly po nila, no? They're trying to grow their business, no? Inaalis po nila yung kanilang masyadong concentration or yung kanilang pagiging masyadong dependent sa coal, and then nagda-diversify po sila sa ibang businesses, sa power generation naman po, at mukhang doon po talaga sila nag-i-invest para naman po hindi sa long term po maganda po ang mangyari sa Semirara kahit na humina ang coal business po niya. And alam naman po natin, no, napaka-generous po ng management po nito pagdating po sa mga shareholder, namimigay po talaga ng magandang dividend. So sobrang impressed po tayo, no, sa Semirara Mining and Power Corporation, no? Makikita nyo naman po, earnings yield 32%, ROCE legendary 58%, no? Kasi nga po sa sobrang laki ng sinipa ng coal prices nung 2022, ang ganda po talaga na nangyari sa Semirara. Pero wait lang po, no? Tignan lang po natin, ayan po, very unusual na 2022. Ang ganda po talaga, no? Ayan, pati yung net income nila, ang laki. Ang laki-laki talaga. Alright. Yan, no? Exceptionally good, no, yung 2022 nila dahil mataas ang coal price po noon. Pero dito po ako mas na-impress po, guys. Kung mapapansin po ninyo, no, yung kanilang second quarter po, no, konting-konti lang ang difference niya from the second quarter last year, considering na bumagsak na po ang presyo ng coal price. At kung i-compare po natin yung buong half year, no, ng 2023, konti lang din ang difference of 456 pesos. Ang in-expect po natin, ang laki ng ibabagsak po nito. Kasi malaki na po ang ibinagsak ng coal price, no? So, very impressive na nagagawa po nila to, no? Very impressive po. I think, no, we should really consider keeping Semirara for a long time, no? I think maaring mali ako na hindi ko to pinasok in the past, pero or nagkaroon ako ng doubt dito in the past, pero mukhang, no, yung earnings po nila ay sinasabi po sa atin na kahit humina ang coal ay kayang-kaya po nila sustain po nito. Mukha po kasi yung power generation po nila
ay nagbubuhat po ngayon ng kanilang bangko. Alright, ayan po, no? Impressive talaga ang 2023 nila. I think very very attractive kahit tapos na ang 2022 party. Napakaganda po ng nangyayari sa Semirara. Sobrang impressed po ako. Sobrang gustong gusto ko siya. Sobrang parang na-in love na ako kay Semirara, no? Ang daming good things na nangyayari po sa kanya, no? So anyways, diretso na po tayo sa next na po. Ay, ayan po, Vista Mall Inc. Vista Mall, alam niyo na ang may-ari nito, mga bilyar. Basta nakita mo, Vista, mga all, mga ganon, no? Ayan, mga ano na po ito, mga bilyar na po ito, no? Pangatlo sa cheapest, pang-apat sa strongest with a combined score of 7. Tabla-tabla po sila ni Semirara. At saka nung pang-last, yung number 1 po natin, no? Ayan, tignan naman po natin earnings shield, halos kalahati, 50%. Tingnan nyo naman ang PE ratio po nito, 2.4 ang PE ratio po niya. Trading at half the book value, guys, napakamura. ROCE 23%. Ang ganda po ng Vista Mall. Seriously guys, no? Ayan, trading almost half the book value. At tingnan nyo naman, growing ang revenues, growing ang kanilang income through the years, no? Ang laki po ng ginrow. At hindi pa po nagtatapos. Ito pong first half po ng 2023, halos na doble na po nila ang kanilang earnings po. Ayan, no, halos doble po. Kitang-kita nyo naman po ang data, no? Ayan, at ang cash flows po nila, ever ganda-ganda ng cash flows po nila. Free cash flow po nila, no? Ang taas, grabe po, no? So anyways, guys, no, mamaya pag-usapan po natin itong Vista na to, no? Itong si Vista Malls, no? Pag-usapan natin mamaya po, no? Ayan, tuloy na po tayo sa number 1. City and Land Developers Incorporated, no? Siyang pinaka-cheap at pag sa strength naman po, strength ng business, number 6 po siya with a combined score of 7. Ayan naman po, no? So, trading at half book, no? Half book value, no? Ang taas po talaga ng earnings shield, no? 72%, no? Ang earnings shield nila, no? Ng 2022. ROCE, very good, no? 19%. Ang taas po niya na ROCE po niya, no? Kaya po talagang napunta ito sa number 1 spot, no? Growing po ang kanyang revenues and net income. Kaya lang mapapansin po ninyo, ang laki po sobra ng sinipa ng 2022, no? Kasi po, exceptionally good year po ang 2022 kasi po nakatapos po sila ng project. Yun po ang dahilan po, no? But starting po this year, bumaba na po ang kanilang net income. Bumaba na rin po ang kanilang revenue kasi po naubos na po ang kanilang inventory. Mas mababa na po ang kanilang inventory at baka po it will take a little bit more time bago po sila magkaroon ng bagong inventory. Siguro nagde-develop pa po sila ng mga land, no? So anyway, yun po kasi talaga limitation 2022 data po, no? Pero 2023 medyo bumabalik na po sila sa normal, no? Yon lang po, summary po, no? Ito po yung 5. Crown Asia Chemicals Corporation, GMA Network, Semirara Mining and Power, Vista Mall, City and Land Developers Corporation. Ang gusto ko po dito sa 5 ito, si Crown Asia, si Semirara at saka si Vista Mall, no? And ang pinaka hindi ko talaga gusto dito si GMA Network, no? Alam niyo naman po, hindi ko po talaga gusto si GMA Network kasi nagde-decline na po ang kanyang industry, no? Si City and Land Developers Incorporating, tingnan po muna natin long term po, no? Anyways, tingnan natin long term, no? Kung anong mangyari po dito, no? Yung pattern po niya, no? Future plans ko po, no? Kasi nga po, ginawa ko pong yung kinumpare ko po talaga siya sa 2022 po na data. Which is I think, no, hindi siya ganun ka-okay kasi for the companies na maganda ang kanilang 2022 katulad ng GMA, ni Semirara, ni Land. So parang hindi ganun kaganda yung picture, hindi ganun ka-complete yung picture. Masyado siya naging bias, no? Kasi may outlier na income. Outlier po yung 2022 for these 3 companies. So ang gagawin po natin, ang plan ko po sa future, i-smooth ko po yung data, i-average ko po yung 10 years na earnings po ng mga companies. And then tingnan natin kung sino ang maganda talaga. Kung 10 years ang pinag-uusapan, no? Kung 10 taon ang pinag-uusapan. Kung in-average mo yung 10 taon, mas smooth na yun. Tingnan natin talaga sino matindi sa mga companies po na ito. Yun ang plano ko po, no? And last note ko po, seriously guys, sa nakakailang linggo na po ako na tumitingin ng stocks, no, na talagang nililista po natin.
talagang lumilitaw po talaga lagi eh. Yung mga Villar stocks talaga talagang lumilitaw po na sobrang undervalued. Guys, ano bang masasabi po ninyo? Dapat ba talagang tanggalin na natin ang ating bias na sa may-ari po nito? Ako po, ang pananaw ko po dito, aantayin ko po na talaga to. Itong mga stocks nila Villar. Marami kasi to, ilan din yung stocks niya na listed po, no? Ang plano ko po talaga dito, aantayin ko talaga to na na gumanda-ganda lang po yung technical nito. Kasi lahat po sila falling knife po talaga, lahat ng stocks ng mga Villar. Falling knife kahit na sobrang undervalued po sila. Aantayin po natin medyo okay ang kanyang technicals. Papaturo tayo sa mga marurunong sa technicals yan. And then, pag-aaralan talaga natin ang fundamentals po nito. Kasi baka po nagiging bias po tayo sobra dahil po sa pananaw natin sa mga may-ari po nito, no? Baka po kasi nawawalan tayo ng opportunity na kumita. Tingnan po natin. Anyways, ano po masasabi nyo sa mga Villar stocks po? Paki-comment naman po ninyo sa baba. Alright, hanggang dito na lang po ang ating discussion. Disclaimer lang po, wala po akong pinopromote or dinidiscourage sa inyo na i-buy or i-sell po ninyo na stocks, no? Lahat po to is for general education lang po. Kung mapapansin po ninyo, mahilig po talaga akong magturo. Frustrated po siguro akong teacher kasi dati pangarap ko maging teacher. Hindi nga lang po natupad, no? Maging teacher po ako, napadpad po ako sa ibang profession, sa ibang trabaho. Well, anyways, salamat sa YouTube, no, nakakapagturo pa rin po tayo. General education and entertainment lang po ito, no? Always do your own research bago po kayo gumawa ng any investing decision. Ang dami na rin pong kapalpakan ni Kuya John, no? So, ganun po talaga, no? Alright, salamat po lagi sa support. Always like, subscribe, share, hit the notification bell at magkwentuhan po tayo sa comment section, no? Always happy weekend po, guys! Salamat po. God bless. Thank you, Lord, for another video. Bye-bye! Happy Sunday, happy Saturday, happy weekend, happy lahat!